if ever man na maging independent ka, or kung kayo ay currently independent na, no? Let's say for example, yung iba sa inyo nagdenegosyo na, freelancer na, online seller na, mga entrepreneur na, wala na kayong mga boss, ganyan. Eto na guys, nakikita natin yung pagiging maswerte nyo on your own, mga kapiksi. Kasi tsaka ano to parang resulta ito guys ng inyong pagsisikap at pagtsatsaga. Kasi yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko medyo exhausted. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong February to March guys, para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Libra. So ito yung energy ng Moon guys. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Libra. Ito guys, so Libra, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon guys ngayong February ay sa February 24. Tapos yung next na full moon naman mga kapiksi is sa March 25. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ngayon mga kapiksi ay snow moon guys. Alright, so meron tayong presence dito ng another air sign guys, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you maaring may ganyan guys sa inyong natal chart guys. Parang meron kayong malalaman na parang balita, or balita ng pagbubuntes for some of you, or parang you're trying to conceive, no? It's either kayo yung magbuntes mga kapiksi, or merong magbubuntes sa pamilya nyo. Let's say for example, adult na kayo tapos adult na rin yung mga anak nyo, pwede nyo malaman na buntes pala yung anak nyo or something. Pero parang ano to guys, parang inililihim sa inyo. Hindi ko alam kung good news yan para sa inyo or bad news, depende siguro kung gaano pa kabata yung mga anak nyo, especially kung wala pa sa tamang edad, not ready, ganyan. Pero again, blessing pa rin ang pagkakaroon ng additional sa family mga kapiksi. Okay. So ito rin yung blessing itong pagdating ng bagong kapamilya nyo guys. Alright, and then for some of you naman, parang medyo sa inyong workplace guys, pwedeng nakaka-experience kayo ng toxicity kasi yung iba sa inyo parang pinagmamalupitan kayo ng mga amo nyo guys. Parang extended yung working hours nyo. Ibig sabihin parang, let's say for example, usually diba 7.5 hours lang, or sabihin natin 8 hours yung trabaho, diba? May break time syempre. Pero yung iba sa inyo parang extend yung oras sa trabaho, pero hindi kayo nababayaran ng tama. Ayan, sorry, pasensya na. Pasensya na kasi may biglang dumating si Manong delivery. Anyway, so yun na kikita natin dito guys, na kasi for some of you parang lampas-lampas kayo sa pagtatrabaho, tapos parang hindi kayo binabayaran ng overtime mga kapiksi, o kaya naman parang bayad nga kayo, pwedeng bayad kayo, pero hindi naman task nyo yung pinapagawa sa inyo. Okay? Nagets nyo ba? Kumbaga parang hindi ko naman to trabaho pero pinapagawa pa rin sa akin. Yung mga ganun-ganun. So parang feeling nyo tuloy na ano kayo, na-harass or something. Parang medyo feeling nyo na pagmamalupitan kayo. And dahil doon parang nagdadalawang isip na kayo kung aalis ba kayo sa trabaho nyo or lilipat ba kayo sa ibang trabaho, ganyan. So nandun yung tinitimbang nyo yung mga pros and cons ba. Pero hindi pa naman kayo desidido kung aalis talaga kayo. Pero yung toxicity sa workplace nyo, sa environment nyo, yung parang nagiging reason kung ba't gusto nyo nang umalis or umayaw dun sa
trabaho nyo mga kapiksi. Pero your job is paying ng sweldo na, kumbaga yung sweldo na na hindi mo mahanap sa iba. Okay. So, ganun. Parang you're staying for that job kasi maganda yung sweldo mo, okay naman yung kinikita mo, ganyan. Pero yun nga lang, parang for some, parang feeling nyo overworked kayo tapos underpaid. Nagets nyo ba? Parang underpaid kasi parang pinapagawa nga sa inyo yung ibang trabaho na hindi naman para sa inyo. Pero kung ikukumpara sa iba, parang mas malaki pa rin naman yung kinikita nyo. So, you should be grateful for that, guys. Okay? Tingnan pa natin what else. So, eto na, nakikita natin yung pagiging indecisive nyo. Medyo pala isipan talaga sa inyo, guys, kung anong gagawin yung susunod na hakbang sa inyong pagtatrabaho, mga kapigsi. Kasi, nadidisappoint kayo. Yung iba sa inyo, guys, feeling ko gusto nyo maging independent, no? Comment down below if nararamdaman nyo yan. Pag sinabing independent, parang gusto nyo nalang magsolo, gusto nyo either magnegosyo kayo or magtayo ng sarili nyong pagkakakitaan, ganyan, yung hindi na kayo nangangamuhan or hindi na kayo nakikisama sa ibang tao kasi yun nga yung toxic na na-experience nyo right now. And parang sobrang disappointed na kayo. Yung iba sa inyo, you feel na parang hindi naman kayo na-appreciate sa trabaho. Kaya parang nawawalan din kayo ng motivation. Pero ito, guys, nakikita natin na if ever man na maging independent ka or kung kayo ay currently independent na, no, let's say for example, yung iba sa inyo nagdenegosyo na, freelancer na, online seller na, mga entrepreneur na, wala na kayong mga boss, ganyan. Eto na, guys, nakikita natin yung pagiging maswerte nyo on your own, mga kapiksi. Kasi tsaka parang resulta ito, guys, ng inyong pagsisikap at pagtsatsaga. Kasi yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko medyo exhausted, parang ginagabi na kayo sa pagtulog kasi marami kayong mga orders, marami kayong mga clients, marami kayong mga projects, freelancing, mga online sellers. Actually, kahit hindi online sellers, yung mga naglalako-lako, ganyan, or may mga physical stores, nakikita natin, guys, na talagang medyo busy kayo sa pag-cater sa inyong mga kliyente or sa inyong pagpapalagon ng inyong business, guys. And kung feeling nyo sinuswerte na kayo ngayon, Libra, mas lalo pa kayong suswertehin. Iikot pa to ng iikot, mga kapiksi. Okay? Iikot pa ng iikot at maganda yung pag-ikot ng swerte sa buhay nyo, guys. Kaya dun sa mga kapiksi natin na currently sinuswerte na ngayon, congratulations, i-mind nyo na yan sa comment section. And kung hindi nyo pa to na-experience, guys, i-mind nyo na tong energy ng swerte, mind good luck, mind good fortune. I-mind nyo na yan sa comment section kasi talaga maganda yung magiging ikot ng swerte sa inyo. Parang ikot-ikot lang yung kantang yun. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Yan lang yung alam kong lyrics dun So, paikot-ikotin nyo lang, guys, yung swerte sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Ito naman, guys, tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo, mga kapiksi. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan.
And good news guys, no, kasi ngayong 2024, ngayong February guys, no, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-a-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixitarot@gmail.com. Alright, so ito yung additional na message para sa inyo guys. Your commitment is being tested, no? Tinitest ni universe kung gaano ka committed sa mga desires mo, sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi diba, sometimes meron tayong gustong i-manifest sa buhay natin, pero hindi tayo masyadong committed enough doon. Kumbaga, hindi tayo masyadong masyadong malalim yung desire natin doon sa mga bagay na yun. Kaya sometimes, parang hinahayaan lang natin whether ma-achieve natin or hindi. Pero right now, parang meron kang gustong, let's say for example, itong swerte na to guys, gusto nyo talaga maging maswerte, kaya ginagawa nyo ang lahat. So parang tinetest kayo ni universe kung gaano kayo ka-committed dun sa mga desires nyo para maging maswerte kayo or whatever, kung ano man yung desire nyo, okay? So make sure na when you say you are committed, talagang gagawin mo ang lahat, ifo-focus mo yung energy nyo, ibubukus mo yung attention mo, no matter what happens, para mag-manifest yung mga desires na gusto nyo mga kapiksi, okay? Minsan kasi 'di ba, comment down below if nakaka-relate kayo, no. Minsan pabago-bago talaga tayo ng mga isip. And okay lang 'yan, guys, kasi nagbabago tayo ng preference, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Attune to the moon, guys. I am committed to my dreams and move towards them with confidence. So, yan, ganyan dapat talaga guys, no? I-comment nyo yan sa baba kung para maramdaman nyo yung commitment nyo dun sa mga pangarap nyo sa buhay. I am committed to my dreams, okay? Again, I am committed to my dreams. Yan, i-type nyo yan sa baba mga kapiksi para talagang manindigan kayo dun sa mga pangarap nyo sa buhay guys. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, you can be, do, and have anything that you want. As in, kahit anong gusto mo, mga kapiksi, pwede mo yan ma-achieve sa buhay mo. Kailangan lang talagang committed ka sa pangarap mo. So kung gusto mong maging mayaman, hindi ka man mayaman ngayon, pero palagi mo sabihin, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. Eventually, yung pagsisikap mo, pagtatrabaho mo, pagnenegosyo mo, magbubunga yun ng resulta para maging mayaman ka. Alright? The answer to your question is yes, but not yet. Okay? So, kung meron kayong, again, mga dreams or mga pangarap or mga dinadasal, yes ang sagot sa iyo ni universe, pero not yet. Okay? So, may kailangan ka pang pagdaanan, may kailangan ka pang matutunan, kailangan mo pang mag-persist, kailangan mo pang magtiyaga, mag-effort, mga kapiksi, and buhos pa ng energy, di ba? Kumbaga parang ano lang yan, nagluluto ka, di ba? Kailangan pakuluan, di ba? Sometimes sinasangkot siya, 'di ba? Halo-halo, mix-mix, tapos kailangan pakuluan kasi hindi naman porket nilagay mo na sa kalan luto na agad, 'di ba? Minsan matigas pa yung baboy, minsan matigas pa yung gulay, minsan hilaw pa, 'di ba? So, it's a yes, maluluto pa din 'yan, pero not yet kasi matigas pa. So, kailangan pang pakuluan, no? I hope it makes sense. Sana naintindihan niyo. You're halfway to your goal. So again, balik tayo sa pagkain. Halfway na guys, no? Pinapakuluan na lang. So, antayin nyo ng kumulo mga kapiksi. Huwag nyo munang patayin yung apoy, okay? Antayin nyo kumulo hanggang sa ma-achieve nyo yung mga goals nyo sa buhay. Hanggang sa lumambot yung baboy, yung manok, yung mga gulay, whatever. Kung ano man yung mga sahog niyang niluluto nyo. So, sa Tagalog, diba, ito yung sinasabi ng iba na malayo pa pero malayo na, no? So ibig sabihin malayo na yung narating nyo from where you started, and kahit na sabihin natin malayo pa yung mararating mo, at least may narating ka. Okay, so that kailangan mong ipagpasalamat mga kapiksi. Alright, you still need to put in a little bit more effort, guys. So konting effort lang, and sometimes you just need to realize how much we want something. Kailangan ma-realize mo kung ito talaga yung gusto mo or hindi, no? Kasi kagaya ko, let's say for example ako, ang dami ko sinubukan guys, no? Nung nagtatrabaho pa lang ako, bukod sa trabaho, nagsa-side hustle din ako kasi hindi ako mapakali. Gusto ko
gusto ko umunlad gusto ko umasenso, ganyan. So although maganda naman yung trabaho, pero parang gusto ko na palagi may extra, ganyan. Ang dami kong sinubukan, ang dami kong tinry, ang dami kong pinasok, pero none of them parang hindi ako masyadong nakahanap ng satisfaction and happiness until nagganito ako. And then, nung ginawa ko na to, eto na. So, ganun talaga, pabago-bago yung isip natin, mga kapiksi, hanggang sa makita mo yung the one na magwo-work talaga para sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. Comment down below, guys, if nakaresonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, no? Pakinggan nyo para talagang umasenso kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.